umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Dito po sa nakita muna nating balita na kung saan mga kababayan, after ng butuhan, after ng resulta ng naging eleksyon nung Lunes mga kababayan, at alam naman po natin na hindi pinalad etong si Secretary Benhur Abalos na manalo sa pagka-senador mga kababayan. Naglabas po siya ng kanyang statement mga kababayan about po sa nangyaring butuhan mga kababayan. Ano po? So ngayon ito i-play po natin. Ang aking pamilya ay taus-pusong Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, nagtiwala at nanalig sa ating adhikain. Sa bawat isang tulong, ng oras, lakas, dasal, at suporta sa bawat sulok ng bansa. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking mga kasama sa alyansa, salamat sa samahan at sa pagkakaibigan. Mailit kong binabati ang lahat na nagwagi sa halalan. Naway pagsilbihan ninyo ang ating bansa ng tapat at buong puso. At sa aking mga kababayan, tapos na po ang eleksyon. Naway magkaisa na po tayo dahil iyan po ang susi sa ikauunlad ng ating bansa. Ako po si Benhur Abalos, muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nanghihinayang ako dito kay Secretary Benhur Abalos. Bakit? Kasi alam naman po natin kung ano po yung nagawa niya sa Mandaluyong City at kung bakit tinawag na Tiger City ang Mandaluyong City mga kababayan, dahil po yon kay Secretary Benhur Abalos. At alam naman po natin yung nagawa niya bilang Secretary ng DILG. Kita naman po natin kahit big fish pa o kaalyado ng dating presidente, basta nagkamali, basta nagkasala, kailangan mga kababayang pagbayarin. Kailangan managot sa batas. At yun ang ipinakita sa atin ni Secretary Benhur Abalos na walang mahirap or mayaman pagdating sa batas. Kailangan pantay-pantay. At isa pa dyan, walang nakalalamang mga kababayan sa batas kahit pasabihin na ikaw ay makapangyarihang pastor or kaibigan ka ng dating presidente. Nakakapanghinayang nga lang mga kababayan kasi yung nangyaring eleksyon talagang luto. Ika nga mga kababayan. Biruin nyo gaya ng sabi ko kanina na kahit mataas ang nakuhang boto ni Secretary Benhur Abalos, una pa lang, nakalagay po siya sa rank 16. Tapos etong si Amy Marcos, nakalagay sa rank 11. Doon pa lang makikita nyo mga kababayan na talagang may sablay na. Pero anyway, kung titingnan nyo din mga kababayan, ang isa pa na nakasama at nakaapekto nung panahon at nung araw ng butuhan, eto pong sinabing ito ni Senator Amy Marcos na paninira kay Secretary Benhur Abalos, na kung saan gumawa siya ng isang kwento na yun daw lumalabas sa balota kahit iba daw yung ibinoto, pangalan ni Secretary Benhur Abalos mga kababayan. So ngayon, pakinggan muna natin itong paninirang ito ni Amy Marcos na talagang wala naman nga talagang katotohanan kasi hindi naman nga talaga niya napatunayan yung kanyang pagbibintang dito po kay Secretary Benhur Abalos at yung sinasabi niyang dayaan. Ano po? So ngayon i-play po natin. Programmed machines. Sa mga Allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas Abalos, na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas Abalos. Ayan yung nakaapekto mga kababayan. Isa sa nakaapekto na sa boto ni Secretary Benhur Abalos. Kasi biruin nyo mga kababayan na inilabas tong statement na ito mismong kasagsagan ng pagboto ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. I think bandang alas 12 or alauna ng pahapon mga kababayan, inilabas etong videong ito, etong paninirang ito ni Senator Amy Marcos. Alam naman po natin ang cut-off ng butuhan hanggang alas 7 ng gabi, at marami sa mga kababayan Pilipino po natin talaga ang mga nasa tahanan pa at updated sa social media about po sa nangyayaring butuhan. Biruin nyo kung gaano ka-desperada etong si Senator Amy Marcos para manalo. Saktong kasagsaga ng eleksyon, nagagawa pa po niyang makapanira sa kanyang mga katunggali. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, ang nangyari kahit nanira itong si Senator Amy Marcos para makuha yung rank 12 mga kababayan, maliwanag naman po na
hindi nagbubunye ang mga kababayang Pilipino natin sa kanyang pagkapanalo. Bagkus nga mga kababayan, sinasabi pa ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin na masarap magbunye sa kanyang pagkapanalo kung yan talaga ay totoo at ibinoto talaga siya ng taong bayan. Kaso ang problema nga mga kababayan, mismong kasagsagan ng botohan, nagawa pang manira at gumawa ng isang maduming bagay nitong si Senator Amy Marcos para lamang po manalo. Pero anyway, kahit ganun pa man ang nangyari, alam naman po natin na may mas magandang plano ang Panginoon kay Secretary Benhur Abalos, mga kababayan. Magtiwala lang tayo, siguro sa ngayon, hindi pa para sa kanya ang pagiging senador, mga kababayan. Baka sa 2028, manalo na po siya sa pagkasenador. At saka kita nyo naman mga kababayan, ang diferensya ni Secretary Benhur Abalos at saka ni Amy Marcos. Kita nyo mga kababayan na talagang inendorso pa ng Iglesia ni Cristo etong si Amy, samantalang etong si Secretary Benhur Abalos nakakuha ng halos nasa 11 million mahigit na boto nang wala man lang nag-i-endorso, mga kababayan, na kasing laki ng religious sector na katulad ng sa Iglesia ni Cristo. Baka mga kababayan, sa susunod na eleksyon manalo na etong si Secretary Benhur Abalos. Partida pa yun inendorso pa ng Iglesia ni Cristo etong si Amy Marcos. Pero kung tutuusin, nung unang nagsisimula na yung pagkuha ng boto ng mga kababayang Pilipino natin, talagang napakalaki ng lamang ni Secretary Benhur Abalos. Yung mismong araw ng bilangan, talagang makikita ninyo na sa una pa lang napakalaki na ng lamang ni Secretary Benhur Abalos dito po kay Amy Marcos. Pero dahil nga sa mga ginagawa ni Amy Marcos at hindi natin alam kung ano nangyari, biruin nyo, siya pa rin nakapasok sa rank 12. Pero anyway, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, nanalo na siya, nandyan na yan, di wala tayong magagawa kung hindi tanggapin yung kanyang pagkapanalo kahit ginamitan niya ng maduming paninira laban po kay Secretary Benhur Abalos. Nakakapanghinayang lang kasi alam natin na maraming maiaambag at magagawa sa Senado etong si Secretary Benhur Abalos. Ano po? So ngayon, punta din tayo mga kababayan dito pa sa isang topic natin na kung saan eto daw pong si Vic Rodriguez kahit na natalo. Eto po mga kababayan ayon sa balita. Kahit na daw natalo etong si Vic Rodriguez, patuloy natututulan daw ang korupsyon kahit na daw po siya ay natalo dito daw po sa ating bansa. So sabi dito mga kababayan, naglabas ng pahayag si Senatorial Aspirant Attorney Vic Rodriguez matapos mabigong lumusot sa Magic 12 sa katatapos lang na 2025 midterm election. Sa latest Facebook post ni Rodriguez nitong Martes, Mayo 13, nagpaabot siya ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kumikilala sa kakayahan niyang mamuno. Aniya, patuloy nating tututulan ng korupsyon at pagmamalasakitan ang kapwa Pilipino. Sisikapin na mabigyan ng mabuting kinabukasan ang ating mga kabataan at bantayan ang kaban ng bayan. Muli, tanggap po ninyo ang aking respeto, pagkilala at pusong pasasalamat sa inyong lahat. Dugtong pa ni Rodriguez, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo rin, kanina nasilip natin, ang laki pala talaga ng diferensya ng nakuhang boto ni Vic Rodriguez dito po kay Kibuloy. Biruin nyo mga kababayan kala ko ang boto naman na nakuha ni Kibuloy nasa 10 milyon. Yun pala mga kababayan, halos nasa 6 million lang mahigit or nasa 7 million lang mga kababayan yung nakuhang boto nitong si Kibuloy. So ngayon kung titingnan natin, wala talaga yung sinasabi nila na 8 million na mga taga-suporta o taga-sunod ng KOGC nitong si Kibuloy. Kasi kung meron silang 8 million na sarado na talagang tatangkilik at susuport at buboto dito kay Kibuloy, mananalo mga kababayan. Possible na makalusot etong si Kibuloy kasi kung susuportahan siya nung 8 million niya na taga-sunod mga kababayan at susuportahan ng mga DD-set etong si Kibuloy, makakapasok ito sa top 12. Kaso nga lang ang problema, napakahina at kakaunti yung nakuhang boto nitong si Kibuloy. Ibig sabihin mga kababayan, either hindi sumuporta lahat ng taga kay OGC or di kaya naman inilaglag etong si Kibuloy ng mga taga-suporta ni Duterte. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, isa lang ang ibig sabihin po nito. Ayaw ng mga kababayang Pilipino natin na manalo etong sina Kibuloy at etong sina Vic Rodriguez, sina Jamie Bondok at etong sina Philip Salvador kasi walang tiwala yung mga kababayang Pilipino natin sa kanila.
Ano po, kasi nga mga kababayan, ano ba naman ang gagawin ng mga ito sa Senado? Paglalaban lang naman ng mga ito si Sara Duterte, tapos ni plataforma nga wala tayong makita sa mga ito. So ngayon dapat lang talaga na natalo ito pong sina Vic Rodriguez at itong sina Kibuloy, mga kababayan. At dahil doon sa pagkatalong yon ni Kibuloy, mananatili siyang nakakulong at hindi siya maisasalba ng kanyang mga taga-suporta. Yun po yung masakit na katotohanan para sa mga taga-suporta ni Duterte. Hindi nila nagawang palabasin ng bilangguan etong si Kibulok sa pamamagitan ng pagpapanalo nila dito po kay Kibuloy, mga kababayan. At ito naman po si Vic Rodriguez na di umano'y traidor, hindi din nila nagawang ilusot, mga kababayan, para idepensa etong si Sara Duterte dyan po sa Senado. So ngayon, maliwanag naman, mga kababayan, na kahit daw natalo etong si Vic Rodriguez, tututulan daw po niya or patuloy niyang tututulan ang korupsyon. Alam niyo, mga kababayan, kung saan sumablay etong si Vic Rodriguez? Dito sa mga sinasabi niya na tututulan niya yung korupsyon, kahit siya naman, mga kababayan, yung inaakusahan na di umano'y nagbebenta ng posisyon sa gobyerno kaya nasibak sa pwesto, mga kababayan. At ang isa pa dyan, lagi niya sinasabi na tututulan po niya yung korupsyon, pero hindi niya magawang batikusin or hindi niya magawang tanungin sa harap ng media etong si Sara Duterte kung saan napunta yung 612.5 million pesos na pera ng mamamayang Pilipino na hinahabol dito po kay Sara. Kaya dito pa lang, mga kababayan, masasabi natin na talagang pangako ng isang trapo etong ginagawang ito ni Vic Rodriguez, mga kababayan. At yan yung dahilan kung bakit po siya natalo. Ano po, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic natin na kung saan, mga kababayan, akala ko ba malalakas ang mga bilyar dyan po sa Las Piñas? Bakit natalo pa rin? Bakit natalo pa rin, mga kababayan, ng isang councilor na tumakbo sa pagkakongresista, eto pong si Villar? So ngayon, basahin po natin, mga kababayan, etong post. Galing po ulit sa balita na kung saan tinanggap na ni Cynthia Villar ang kanyang pagkatalo bilang kandidato sa pagkakongresista sa Las Piñas City matapos manalo ni Councilor Mark Anthony Santos. Maraming salamat, Las Piñas. Mababasa sa Facebook post ni Villar. Bagamat hindi tayo pinalad, sa halalan, taus-puso ang aking pasasalamat sa inyong suporta at tiwala. Ang paglilingkod sa inyo ay hindi dito nagtatapos. Patuloy akong magsusulong ng mga programa at advokasiyang makatutulong sa ating bayan. Hindi ito paalam, ito ay pagpapatuloy ng ating pagmamahal at serbisyo sa bawat sa mga taga Las Piñas. Aniya pa, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo mabuti, 'di ba sinasabi nila ito daw mga Villar malakas daw po diyan daw po sa Las Piñas. Pero ang ending, mga kababayan, tinalo ni Mark Santos eto pong si Villar. Yan ay isang patunay na hindi nagustuhan ng mga taga Las Piñas yung sinasabi ni Villar na kapag hindi sila sinuportahan ay babawiin nila yung ipinamimigay nilang lupa, mga kababayan, at hindi nila ipagpapatuloy yung ginagawa nilang pamimigay na lupa. So nararamdaman yan ng mga kababayan natin dyan sa Las Piñas na hindi po talaga totoo yung sinasabi ng mga Villar na pagtulong po sa kanila. Kasi kung totoo yan, mga kababayan, di sana panalo etong si Cynthia Villar. At saka ang isa pa dyan na nakasama sa mga Villar, mga kababayan, bukod doon sa mga lupa na inaano nila, mga kababayan, at yung kanilang negosyo na prime water, na pangit ang serbisyo, talagang yan yung isa sa matinding nakaapekto kay Cynthia Villar kung bakit po siya natalo dyan po sa Las Piñas. Dahil kita nyo naman yung naging talumpate ni Cynthia Villar na kung saan dapat daw magbalik tangkilik itong mga taga Las Piñas sa kanila, dahil kung hindi daw nila ipapakita yung pagmamahal sa mga Villar, baka daw magbago yung isip nila sa pamimigay ng mga lupain dyan po sa Las Piñas. So ngayon, kung titingnan yung mabuti, mga kababayan, yan yung kinakahinatnan at nangyayari kapag yung isang tao ay masyadong alam nyo na yon. Kapag yung isang tao masyadong ganid at sakim di umano sa kapangyarihan. Pero hindi ko naman sinasabing siya yon. Ganito lang, inihalimbawa lang natin. Ano po, mga kababayan? So yan, maliwanag naman po na talo etong si Cynthia Villar
sa pagkakongresista dyan po sa lugar ng Las Piñas mga kababayan.